Good morning po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayo magsishare dito po sa ating ginagawang daily devotion. Ang ating pong tatalakay ngayon ay dito po sa Leviticus chapter 8. Ang aking pong verse na napaatang po sa akin na aking babasahin ay dito po sa verse 8, 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang pagtatalaga sa mga pari. Verse 1 po, sinabi ni Yahweh kay Moises, isa si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Dalhin na rin ninyo ang turong panghandog sa kasalanan, 2 lalaking tupa at isang basket na tinapay na walang pampalsa. At ipunin mo roon ang buong bayan. Sinunod naman ni Moises ang utos sa kanya ni Yahweh nang ang buong kapulungan ay nakatipon na. Sinabi ni Moises sa sambayanan na ang gagawin nila ay utos ni Yahweh. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na mga salita. Glory to God po. Doon po sa talat ng Panginoon, nakikita po natin na sinabi po Yahweh kay Moises, isama si Aaron at ang kanyang anak na lalaki o sa puntang ipano. At pinagdadala din po sila ng tulong pangungkog sa kasalanan at yun po lang na nagamitin po sa pagkatalaga. Ganun din po, sinabi rin po ng Panginoon na kailangan dala din po ng 2 tupa at isang kambing. At pinutos din po ng Panginoon ay Yahweh, ipunin ang buong bayan at sabihin na utos ni Yahweh ang gagawin. So, ito po natin yung makikita na sa pamamagitan po ng pagsunod ni Aaron at ni Moises sa ating Panginoon ay hanggang sa mga dapat kong gamitin sa pagtatalaga ay ang Panginoon po ang nagsasabi kung ano po ang dapat ang dapat gamitin sa pagtatalaga. At sa buhay po natin, kung atin pong iisipin na kung tayo po talaga ay naaayon at maayon sa kagustuhan ng Panginoon, ay ganun din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Igagayad po tayo na kung anong mga dapat gawin na makakabuti sa atin. So dito po natin makikita na ang kabutihan po ng Panginoon kapag po tayo ay patuloy na naglilingkod ay patuloy po tayong ginagabayan, ginagaya at inilalay sa kapanglakan. So, purihin po ang Panginoon sa mga oras na ito at tayo binibigyan ng kalakasan sa bawat oras na ating ginagawa. Itong ating delegation na kahit saan tayo naroon, even na tayo nasa trabaho tayo. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay po natin. God bless everyone. Bye. Gusto ko lang pong i-correct yung aking nasabi na hindi po kay Yahweh inutos ng Panginoon, kay Moses po. Medyo nalito po ako doon, kaya pinahabulan ko po ng uli po ng kaping video kasi nasabi ko po doon ay inutos ng Panginoon kay Yahweh. So correction po kay Moises, pasensya na po. At sa biyaya po ng Panginoon bagaman po tayo nasa trabaho ay nabibigyan tayo po ng pagkakataon upang ma-share po natin ang kanyang salita. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Bye.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isishare ngayon ay sa Leviticus chapter 8 verse 6 to 10. Isinama muna ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at sila ay pinaliguan ayon sa ritual. Pagkatapos isinuot niya kay Aaron ang mahabang panloob na kasuotan at ang damit bago ang ipod at inilagay sa kanyang baywang ang pamigkis. Isinuot din niya sa kanyang ang ipod at pinagkabit ito sa pamamagitan ng isa pang pamigkis sa kanyang baywang. Pagkatapos ipinatong ang pictorial na kinalalagyan ng Urim at Tumim. Sinuotan ng turbante at sa noo niya ay ikinabit ang palamuting ginto na may tanda ng kabanalan ayon sa inuutos ni Yahweh. Pagkatapos nito, kinuha ni Moises ang langis na pantalaga. Pinahiran ang tuldang tipan at lahat ng naroon bilang tanda na ang mga ito'y nakalaan lamang kay Yahweh. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Leviticus chapter 8, verse 11 to 15. Gayon din ginawa niya sa altar at sa mga kagamitan naroon, pati na ang palangganang hugasan at ang patungan nito. 7 beses niyang winiwisikan ng langis ang mga ito. Binuhusay niya ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya kay Yahweh. Natapos talaga si Aaron, pinalapit naman ni Moises ang mga anak ni Aaron at sinuotan ng mahabang panloob na kanyang ng turbante gaya ng inuutos ni Yahweh. Pagkatapos, pinakuha ni Moises ang turong handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ipinatong ni Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng turon. Handog, pinatay niya ito, kumuha ng kaunting dugo at sa pamamagitan ng kanyang daliri at pinahiran ng ang mga sungay ng altar upang ito'y gawing malinis at ang natirang dugo ay ibinubuhos sa paanan ng altar at bilang tatalaga at pagtubos. Amen. Babasahin ko po, Leviticus chapter 8, verse 16 to 20. At kinuha niya ang lahat ng taba na nasa ibabaw ng magalamang loob, at ang laman na atay, at ang 2 bato, at ang taba ng magayaon, at sinunog ni Moises sa ibabaw ng tambana. Datapuat ang toro, at ang balat, at ang laman, at ang dumi, ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At iniharap niya ang tupang lalaki na handog na susunugin at ipinatong ni Aaron at kaniyang mag-aanak ang mga kamay nila sa ulo ng tupa. At kaniyang pinatay yaon at iniwisik ni Moises ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kinatay niya ang tupa at sinunog ni Moises ang ulo at ang mga putol-putol at ang taba. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 8 verse 21 to 24. Ito po ang nakasulat. Kinatay niya ang tupa at hinugasan ang mga lamang loob at paa. At saka sinunog lahat doon sa altar pati ng ulo at taba bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog nito ay sa pamagitan ng apoy ay makakalugod sa Panginoon. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos sa kanya ng Panginoon. Ipinakuha rin ni Moises ang pangalawang lalaking tupa. Ito ang handog para sa pagtatalaga. Ipinatong ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki ang kamay nila sa ulo ng tupa. At pinatay ni Moises ang tupa. Kumuha siya ng dugo nito at ipinahid sa ibang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa niya. Pinapunta rin ni Moises sa gitna ang mga lalaking anak ni Aaron at pinahiran din niya ang dugo sa ibabang bahagi ng kanang tainga nito
at ang kanang hinalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos, iwinisik niya ang natirang dugo sa palibot ng altar. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito ay sa Leviticus chapter 8 verses 25 to 28 na sinasabi, He took the fat and the fat tail and all the fat that was on the entrails, and the lobe of the liver and 2 kidneys and their fat and the right thigh. 28. From the basket of unleavened bread that was before the Lord, he took 1 unleavened cake and 1 cake of bread mixed with oil and 1 wafer, and placed them on the portion of fat and on the right thigh. 27. He then put all this on the hands of Aaron, on the hands of his sons, and presented them as a wave offering before the Lord. 28. Then Moses took them from their hands and offered them up in smoke on the altar with a burnt offering. They were an ordination offering for a soothing aroma. It was an offering by fire to the Lord. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 8 verses 29 to 32. Then Moses took the breast and lifted it up as a special offering to the Lord. This was Moses' portion of the ram of ordination, just as the Lord had commanded him. Next, Moses took some of the anointing oil and some of the blood that was on the altar, and sprinkled them on Aaron and his garments, and on his sons and their garments. In this way he made Aaron and his sons and their garments holy. Then Moses said to Aaron and his sons, Boil the remaining meat of the offerings at the tabernacle entrance and eat it there, along with the bread that is on the basket of offerings for the ordination, just as I commanded. When I said Aaron and his sons will eat it, any meat or bread that is left over must then be burnt up. Magandang pagpapalang umaga po sa atin lahat at ang babasahin ko po ay sa Leviticus chapter 8 verses 33 to 36. Sabi po rito, huwag kayong aalis doon sa loob ng 7 araw hanggat hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ito ang iniuutos ni Yahweh para sa araw na ito upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan. Sa loob ng 7 araw, araw, gabi kayong magbabantay sa may pintuan ng toldang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh, kailangan sundin ninyo ito upang hindi kayo mamatay. Sinunod ni Aaron at ng kanyang mga anak ang lahat ng iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.